Umaga ng March 20, 2020 sa Pudong District, Shanghai, ang isang tila payapang araw sa masiglang metropolis ay biglang nabasag ng isang malaking haligi ng itim na usok. Nakuhanan ng surveillance camera sa kahabaan ng kalsada ang magulong mga eksena. Sa isang banda, isang nagkakagulong tao na nakaturo at nagsisigawan. Sa kabila naman, apoy at usok na bumabalot sa buong residential building. Sa video, sa gitna ng sigawan at fire alarms, makikita ang isang lalaki na umiiyak at nagpupumiglas. Sinusubukang kumawala mula sa pumipigil sa kanya upang makatakbo papasok sa apoy. Tumaas ng tumaas ang mga apoy, nilalamon ang lahat at tinutupok pati ang desperadong puso ng isang ama. Ang anak niya ay nasa loob ng nasusunog na bahay. Ang isang ordinaryong umaga ay naging paraiso ng impyerno. May nagtanong, bakit magkakaroon ng sunog ng ganito kaaga? May nakalimutang magpatay ng gas stove? Sa kabutihang palad, dumating agad ang mga bombero, nakikipaglaban ng buong desperasyon laban sa nagangalit na apoy, minuto kada minuto. Pagkalipas ng mahigit isang oras, naapula ang apoy. Ngunit ang kanilang natagpuan sa loob ay nag-iwan ng lahat ng walang masabi. Sa loob ng nangitim na bahay, isang sunog na bangkay ng babae ang nakahiga. Walang galaw, sa gitna ng mga kahoy na guho at abo. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan, masakit na ipinaalam ng pulisya sa gumuho ng husto na ama na nasa labas na naghihintay. Ito ang kanyang anak, si Teacher Liu Min, 26 years old, isang Chinese language teacher sa isang elementary school sa Shanghai. Dapat ay nasa paaralan na siya ngayon, tulad ng karaniwang araw. Pero bakit siya namatay sa isang sunog sa maliwanag na araw? Ang sunog na ganoon kalaki ay tiyak na lumalaganap ng unti-unti. Bakit hindi siya nakatakbo palabas? Bago pa man nagsimulang tanggapin ng ama ang kanyang pagdadalamhati, dumating ang resulta ng crime scene examination. Parang kidlat mula sa malinaw na langit ang tama. Hindi namatay si Liu Min dahil sa sunog. Sa kanyang katawan na halos hindi makilala dahil sa pagkasunog, may natagpuan ng mga investigador, isang fruit knife. Ang natuklasang ito ay agad na nagbago sa buong kalikasan ng kaso. Ang sunog noong umaga ay hindi aksidente, kundi isang sinadyang krimen. Dahil bago pa sumiklab ang apoy, pinatay muna si Liu Min. Iniisip pa lang ng mga magulang kung paano na ang anak nila na isang mabait na guro na sa rurok ng kanyang buhay ay namatay sa ganoong sakit at pag-iisa. Halos tuluyang gumuha ang kanilang mundo. Hindi nila matanggap ang katotohanan. Nawawala ng malay, muling nagigising sa gitna ng umuusok pa ring guho. Ang ina ni Liu Min na si Mrs. Dai ay nakatayo lamang sa harap ng nangingitim na bahay. Halos hindi makahinga sa pag-iyak. Sino ang kayang maging ganito kalupit? At ang kayang patayin ang anak ko at sunugin ang buong bahay niya. Ang sakit ng pagkawala ng anak ay parang inukit sa kanilang mga buto. Sa gitna ng trahedyang iyon, walang makakapigil sa sariling emosyon. Natapos ang apoy, pero sisimula pa lamang ang sakit. Ang tanong ng ina ay naging tanong din ng Shanghai Police. Sino ang kayang gumawa ng ganito kabangis? Sa kabutihang palad, noong 2020, ang Shanghai ang pinaka-agresibong lungsod sa China ay may modernong surveillance system. Dahil nangyari sa maliwanag na araw, mabilis na nahanap ng pulisya ang mahalagang footage mula sa mga CCTV sa paligid ng residential area. Frame by frame, unti-unting nabuo ang buong larawan ng krimen at unti-unting naging malinaw ang profile ng suspect at ang resulta ay nagpasindak sa lahat. Ang pumatay at nagsunog sa guro ay ang mismong asawa niya, si Yan Muji. Ayon sa forensic examination, natuklasan ng mga eksperto ang sanggol sa sinapupunan ni Liu Min ay may malinaw na may mga development na. Ibig sabihin, nang siya ay pinatay, buntis siya. Isang maliit na buhay na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong masilayan ng mundo at umalis kasama ang kanyang ina. 3 buwan pa lamang kasal sina Liu Min at Muji at napakahirap paniwalaan na ang sospek ay mismong lalaking pinagkatiwalaan niya, ang sarili niyang asawa. Ang resulta ay nag-iwan sa sinumang nakarinig neto na tulala.
hindi makapaniwala. Sa isang batang mag-asawa, ito dapat ang pinakamaligayang panahon kapag ang pag-ibig ay nagsisimula ng magbunga at ang pangarap ng isang bagong pamilya ay unti-unti nang nabubuo. Kaya ano ang nagtulak sa lalaking ito na maging sobrang malamig at malupit hanggang sa kaya niyang patayin ang buntis niyang asawa? Upang maunawaan iyon, kailangan nating bumalik sa simula. Sa unang pagkukross ng landas ni Liumin at Muji. Si Liumin ay isang mainhin, mabait at maunawaing batang babae. Simula pagkabata, kilala siyang masunurin, hindi pumapasok sa relasyon at nakatutok lamang sa pag-aaral. Pagkatapos niyang magtapos sa Shanghai International Studies University, agad siyang nakatanggap bilang guro sa isang kilalang elementary school sa Pudong District, isang pangarap ng maraming kabataang guro. Tahimik ang buhay ni Liumin. Nagtuturo sa umaga, umuuwi sa hapon, paminsan-minsan sumasama sa kaibigan tuwing weekend. Ngunit karamihan sa kanyang nakakasalamuha ay mga kasamahan niya sa edukasyon. Maliit ang kanyang social circle pero puro tapat at malinis ang ugnayan. Bilang guro, si Teacher Liu ay dedikado at responsable. Kapag may batang hindi pa sinusundo ng magulang, hindi siya umaalis. Naghihintay siya hanggang gabi. May mga araw na umuwi siya ng 7 p.m. ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Dahil sa kanyang tiyaga, malasakit at sipag, mabilis siyang na-promote bilang grade level team leader. Isang bagay na maipagmamalaki ng sinumang guro na nasa early 20s. At dito nagsimula ng maging maganda ang kinabukasan niya. May matatag na trabaho, minamahal ng mga estudyante, nirerespeto ng mga katrabaho at ipinagmamalaki ng mga magulang. Ngunit nakakalungkot, ang pag-ibig na akala niya ay magiging gantimpala ng buhay, ang siya palang magdadala ng kanyang trahedya. At sa parting ito ay ating kikilalanin kung sino nga ba si Yan Muji, ang kanyang asawa. Si Yan Muji ay matangkad, mga 5'10". Lumaki sa isang mayamang pamilya sa Shanghai. Bilang nag-iisang anak, siya ay sobrang spoiled. Halos lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante na nag-ipon ng kayamanan sa loob ng maraming taon. Pero ang kayang ibigay ng ama ay pera lamang. Walang gabay, walang emosyonal na suporta. Lumaki si Muji sa marangyang buhay. Pinasok sa pinakamamahaling private school sa Shanghai na dati pang nasa 40,000 to 60,000 RMB ang tuition noon, nasa 6,000 to 9,000 US dollar kada semester, amount na kaya lamang ng pinakamayayamang pamilya. Ngunit para sa ama ni Muji, baliwala ang gastusin. Para sa aking anak, walang sobrang mahal. Nang makarating si Muji sa high school, lumabas ang problema. Lumala ang kanyang academics. Hindi siya nakapasok sa kahit anong universidad sa China. Pero hindi ito kinabahala ng ama. Ang pera ang bahala dyan. Ipinadala niya ang anak sa England para mag-aral. Umaasang magbabago ito ng bagong environment. Habang nag-aaral abroad, hindi kinulang si Muji. Buong gastusin niya, tuition, renta, baon ay sagot lahat ng ama. Pero napakalayo ng naging resulta. Hindi gumanda ang performance ni Muji abroad, bagkos lalo itong lumala. Nagreklamo siya lagi. Sobrang pressure, mahirap ang buhay, hindi na niya kaya. Bumalik siyang walang degree, walang direksyon, walang disiplina. Pero sa paningin ng iba, mukhang successful siya dahil galing abroad. Ipinagmamalaki pa nga ng mga tao ang England graduate. Kahit sa totoo lang, wala siyang natapos at wala siyang ambisyon. At dito na magtatagpo ang dalawang mundo ni Liumin at Muji. Si Liumin na mabait, masipag at simple. Si Muji, mayaman, spoiled at nag-aral abroad. Ipinakilala sila ng kapitbahay. Nagkita sila noong January 2019. Mabilis ang naging relasyon. August 2019, nagpakasal. January 2020, nagkaroon ng wedding ceremony. Ang unang buwan ng kanilang pagsasama ay mukhang maayos, walang away, walang tensyon kahit ayon sa mga magulang. Si Mr. Liu, ang ama ni Liumin, ay palaging ipinagmamalaki ang anak niya. Habang si Muji naman, ayon sa pagkakakilala ng pamilya, ay may trabaho sa isang auto parts factory. Pero hindi nila alam,
Ang buong buhay na ipinapakita ni Muji ay isang ilusyon. Sa isang panayam, ibinahagi ng ama ni Liumin ang huling mga araw bago mangyari ang trahedya. Ayon sa kanya, Martes at Miyerkules nasa bahay ng mga magulang ni Muji ang mag-asawa. Huwebes, online teaching ang anak ko at sa gabi, kumain kami ng sabay. Hindi dumating si Muji. Nanood kaming tatlo ng TV, normal ang lahat. Hindi namin inakalang kinabukasan, wala na siya. At isang araw bago siya mamatay, masaya pang sinabi ni Liumin sa kanyang ina na buntis siya. Pero hindi niya pa iyon nasasabi sa asawa. Ang saya na dapat nagsisimula pa lamang ay biglang sinarahan ng kapalaran. Sa likod ng marangal at edukadong anyo, hindi alam ng pamilya ni Liumin na si Muji ay hindi totoong overseas graduate. Walang natapos, walang career at mayroon palang matinding bisyo. Yun ay ang pagsusugal. Ito ang bisyong wawasak sa lahat. Sa interrogation, tinanong siya ng mga pulis, "Hindi ba tunay na ama mo yan?" Nagulat si Muji. "Bakit? Hindi ba siya ang tunay kong ama? Inampun daw ba ako?" Nabunyag ang matagal na tinatago. Si Muji ay ampon. Ito'y hindi niya alam buong buhay niya. Ayon sa adoptive father, may tunay silang anak dati, pero namatay sa leukemia. Sa sobrang sakit, nagpasya silang mag-ampon mula sa Anhui Province, at iyon si Muji. Minahal nila siya na parang tunay na anak. Pinag-aral, sinuportahan, ginastusan, pinalaki ng buong pagmamahal. Pero lumaki siyang walang direksyon. Matapos hindi makapasa sa magagandang universidad, pinasok siya sa isang hindi kilalang kolehiyo. Hindi nagtagal, tumigil siya. Kaya muling naghanap ng paraan ang adoptive father. Ipinadala siya sa England, umaasang magbabago ito. Pero hindi. Hindi nag-aral, madalas mag-cut ng class, walang disiplina. Sa huli, umuwi siya ng walang degree, walang tagumpay, walang direksyon. Binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Dahil sa pagmamahal, naghanap ng trabaho ang ama para kay Muji. Isang stable job sa auto parts plant. Pero si Muji hindi interesado sa trabaho. Para sa kanya, ang sahod ay maliit. Mas mababa kaysa sa baon na binibigay ng tatay niya dati. Hindi sapat para sa lifestyle niya. Kaya nag-resign siya ng palihim. Hindi niya sinabi sa pamilya at araw-araw nag-aayos siya na parang papasok. Pero sa totoo lang ay nag-gamble siya. Maging ang mga kasama niya sa bahay, hindi ito napansin. Nabunyag lamang ang lahat nang makatanggap ang ama ng tawag mula sa Social Security Office. Hindi nagbabayad ng insurance ang anak ninyo ng ilang buwan. Doon lamang nalaman nila na hindi pala pumapasok sa trabaho ang anak. Nahuli na siya, kaya napilitan siyang umamin. Walang trabaho, walang kita, walang direksyon, at mas malala ay lubog siya sa online gambling. Sa simula pang laro lang. Pero pagkalipas ng 6 na buwan, nalulong, nalugmok, nalubog sa utang at hindi makawala. Nang maubusan siya ng pera, nagsimula siyang manghiram sa kaibigan, mangutang, sumali sa loan sharks. Dahil sa interest, penalties at compound interest, umabot sa higit 2 RMB or 16 million peso ang dapat niyang bayaran. Wala siyang mapupuntahan. Sa kawalan ng pag-asa, lumuhod si Muji sa harap ng adoptive father, umiiyak at nagsulat pa ng promise letter. Magbabago na po ako, titigil na po ako sa pagsusugal. At hindi niya alam, ang adoptive father ay terminal cancer patient na pala. Habang naililigtas niya ang anak, siya pala ay unti-unting nilalamon ng sakit. Maraming tao ang nagsasabi, dapat pinabayaan nila. Dapat pina-experience nila ang consequences, pero hindi ganoon ang pagmamahal ng magulang. Biological man o adopted, mahal nila si Muji. At dahil doon, binayaran nila ang 2 million RMB para mailigtas siya. Naniniwala sila na magbabago ang anak, magiging mabuting asawa, at magsisimula ulit ng bagong buhay niya. At mukhang nagbago nga siya, panandalian. Matapos mabayaran ang utang, kumilos siya ng maayos, naging magalang, nagtrabaho ng maayos at naging mabait sa paligid. Mukhang reborn siya, mukhang nagbagong tao. At doon, ipinasok siya ng tadhana sa buhay ni Liumin. Isang mabait, inosente at walang halong malisya na babae. Isang taong nagmahal ng totoo,
isang babaeng nais lamang ng payak at masayang pamilya at nagpakasal sila. Kung hindi sana nagpatuloy ang kwento, kung doon nagtapos ang istorya, siguro isa na sana itong happy ending. Isang taong minsang naligaw pero nagbago. Isang guro na naniniwalang kayang iahon ng tao mula sa kadiliman at dalawang pamilya na umaasang magiging masaya ang kinabukasan. Ngunit ang buhay ay hindi isang fairy tale. At 3 buwan lamang matapos ang kasal, ang lahat ng kagandahang iyon ay gumuho. Si Muji ay muling bumalik sa dati at sa pagkakataong ito, ginawa ang hindi mapapatawad. Isang krimeng nagdulot ng pinakamasakit na kamatayan sa taong pinakamahal siya. Para sa pamilya ni Liu-min, ang pagkawala ng kanilang anak ay hindi lamang nagbigay ng galit, ng puot, ng pagkasuklam sa salbahing asawa, kundi pati matinding hinanakit laban sa pamilya ng lalaki. Hindi nila maunawaan. Bakit hindi sinabi sa amin ang totoo tungkol sa pagsusugal niya? Bakit tinago ang napakalaking problema na ito bago ang kasal? Dahil kung alam nila, hindi nila ipapakasal ang anak nila sa isang taong walang trabaho, walang degree, nalulong sa bisyo, may utang na milyon-milyon, paulit-ulit ng niligtas pero hindi natuto. Sa pananaw nila, hindi lang ito kasalanan ni Muji, kundi panluloko ng buong pamilya. Ang kabayaran ng panlilinlang na ito ay ang buhay mismo ng kanilang anak. Pero sa panig ng adoptive parents ni Muji, sila mismo ay gulat at sugatan din. Ayon sa adoptive father sa isang interview, bago ang kasal, sinabi niya kay Muji ang 2 options. Una, kung tunay kang magbabago, tutulungan kita. Babayaran ko ang lahat ng utang mo. Aayusin ko ang kasal. Pangalawa, kung hindi ka sigurado, kung gusto mo pang bumalik sa pagsusugal, sasabihin ko ang katotohanan sa pamilya ng babae at hindi matutuloy ang kasal. Pero hindi alam ng pamilya ni Liu-min ang mga bagay na ito. Lahat ito nalaman nila pagkatapos ng mamatay ang anak nila. Ang pamilya ni Muji ay gumastos, nagplano at nagpakasal para sa kanila. Nang may pag-asang nagsimula na sa bagong buhay si Muji. Pero ang hindi nila alam, hindi gumaling ang anak. Kahit nangako si Muji na magbabago, kahit lumuhod siya, kahit binayaran na ang mga utang niyang milyon-milyon, hindi niya kayang talikuran ang pagsusugal. Pagbalik niya sa normal na buhay, nagtrabaho siya sandali, nagpakita ng maayos na imahe, nagpakitang parang nagbago. Pero sa loob niya, tuloy pa rin ang bisyo. At unti-unting lumubog ulit, lumaki ulit ang utang, nagbago ulit ang ugali, naging desperado ulit at sa pagkakataong ito, lagpas 1 million RMB or 7.8 million na ang utang niya muli. Hindi na biro, hinahabol na siya ng creditors, tawag ng tawag, nagbabanta, pumupunta sa bahay, naninigaw at nagdudulot ng matinding takot sa kanya. Nababalot siya ng depresyon. March 20, 2020, bandang 8 a.m., pumunta si Muji sa bahay ng mga magulang ni Liu-min sa Pudong District. Noong panahong iyon, nasa early lockdown pa ang Shanghai dahil sa pandemic. Si Liu-min ay nakatira muna sa bahay ng mga magulang dahil may online classes siya. Alam ni Muji na wala ang mga magulang ni Liu-min ng umagang iyon at mag-isa lang siya sa bahay. At sa utak niya, iisa ang laman. Kailangan ko ng pera kahit ano pa ang mangyari. Pumasok siya sa bahay, pilit na nagpapanormal ang tono kahit tensyonado ang mukha. Sa kwarto sa ikalawang palapag, ipinaliwanag niya sa asawa ang sitwasyon. Sinabi niya kay Liu-min na may malaking problema siya. Kailangan niya agad ng pera. Mangungutang lang daw muna siya sa asawa. Ngunit dito unang nalaman ni Liu-min ang katotohanan. Ang asawa niyang pinagkakatiwalaan ay isang nalulong na sugarol. May utang siyang lampas 1 million RMB at hinihingan pa siya ng 250,000 RMB. Nagulat si Liu-min na tulala, hindi makapaniwala. At matatag niyang sinabi, hindi kita bibigyan ng pera. At sa sobrang galit at depresyon, bumaba si Muji sa kusina, kumuha ng fruit knife, umakyat muli sa kwarto. Noong una, ang intensyon niya daw ay takutin lang ang asawa para ibigay ang pera. Pero nang mariing tumanggi si Liu-min, doon siya tuluyang nagdilim. Hinataw niya ng saksak, paulit-ulit sa liig ng sariling asawa hanggang bawian siya ng buhay. Si Liu-min,
Isang buntis, isang guro, isang mabuting anak, isang asawa na magiging ina at pinatay sa kamay ng taong minahal niya. Hindi doon nagtapos. Sinunog pa niya ang bahay. Nataranta si Muji. Nais niyang itago ang krimen. Kaya sinunog niya ang mga libro, mga kurtina, kagamitan, buong kwarto. Gusto niyang palabasin na aksidenteng sunog at pagkatapos tumakas siya. Ilang oras pagkatapos sumuko si Muji. Matapos matakot at marahil dahil sa pressure ng pulisya, sumuko si Muji. Inamin ang lahat. Pero sa interrogation, parang wala siyang emosyon. Walang luha, walang takot, walang paghingi ng tawad, walang pagsisisi. Parang nagkukwento lang siya ng nangyaring hindi kanya. Sabi niya, gusto ko nang barilin, tapusin na lang. Matapos sumuko si Muji, ang kanyang asal ay nagulat maging ang mga pulis at prosecutors. Wala siyang pinakitang pagsisisi. Parang walang koneksyon ang ginawa niyang pagpatay sa sarili niyang buntis na asawa. Kapag tinatanong siya, bakit mo ginawa? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ang sagot niya ay, ayaw ko nang magsalita. Hintayin na lang akong barilin. Parang naghihintay na lamang siya ng kamatayan, hindi bilang parusa, kundi parang isang pagpapalaya mula sa sarili niyang ginawa. Dahil sa kakaibang asal niya, ipinasailalim siya sa psychiatric evaluation. Naghinala ang mga pulis at publiko at ang mga tanong, may sakit ba siya sa pag-iisip? Nawalan ba siya ng kontrol? Hindi ba siya aware sa ginawa niya? Ngunit ang resulta ay malinaw. Ganap na normal ang mental state ni Muji. Alam niya ang ginagawa niya. Sinadya niya ang pagpatay. Ibig sabihin, wala siyang mental illness, wala siyang insanity, at responsable siya sa lahat ng ginawa niya. Marami ang nagtanong, bakit niya pinatay ang asawa niya na para lang sa 250,000 RMB? Ganito ba kaimportante ang pera sa kanya? Ngunit ayon sa investigasyon, hindi lang pera ang dahilan. Ito ay kombinasyon ng bulok na personalidad, kabiguan sa buhay, pagiging dependent sa ibang tao, kawalan ng moralidad, pagkalulong sa sugal, desperasyon at pagbagsak ng buong pagkatao. At isang mas malaking tanong, pera nga ba talaga ang motibo? Kung noong kasal sila, nakakuha sila ng 750,000 RMB or 5.8 million na dowry. Ipinapakita lamang neto na lumubog siya sa isipang pera ang solusyon sa lahat. May papalit sa lahat, hindi ako dapat maghirap, hindi ako dapat magtatrabaho, may paraan palagi kahit krimen. At noong wala ng paraan, pati buhay ng asawa niya ay ginawa niyang kabayaran. July 30, 2021, ito na ang paglilitis. Dinala ang kaso sa Shanghai No. 1 Intermediate People's Court. Matapos ang hearings, confrontation at examination, naglabas ng malinaw na findings ang hukuman. Si Muji ay sinadyang pumatay. Sinunog niya ang bahay upang takpan ang ebidensya. Napakabigat ng krimen, 2 buhay ang kinitil. Nakasaad sa judgment, masama ang motibo. Malupit ang pamamaraan, napakaseryoso ng resulta, banta siya sa lipunan. Kahit sumuko siya pagkatapos, hindi iyon kinonsidera dahil tapos na ang krimen noong sumuko siya. Hindi iyon voluntary, yun ay dahil sa wala siyang takas. Ang hatol, base sa kabuuan ng kaso, death penalty o hatol na kamatayan para sa intentional murder at 8 taon na pagkakakulong para sa arson at habang buhay na pagkawala ng political rights. Pinagsama, si Yan Muji ay hinatulan ng kamatayan at habang buhay ay wala ng karapatang politikal. Mula sa araw ng krimen hanggang sa araw ng hatol, 497 days. Halos 1 taon at kalahati ng paghihintay, sakit at pag-iyak. Nang matapos ang hatol, ang tiyahin ni Liu Min ay napasigaw, napaiyak ng malakas, bumagsak sa harap mismo ng hukuman. Ang ina ni Liu Min, tahimik na nakatayo, hawak ang kopya ng verdict, nanginginig ang kamay, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. At sa pagitan ng hikbi, mahina ngunit malinaw niyang sinabi, sa wakas, nagbayad na siya. Anak ko, may sasabihin na si mama sa'yo. Sa labas ng korte, hindi lang pamilya ang naroon, pati mga naging estudyante niya at kanilang magulang. Isa sa kanila si Mrs. Zhang, hindi napigilang umiyak habang inaalala ang teacher. Napakabait niya,
Napakatyaga, wala siyang paborito, lahat ng bata pantay. Para sa marami, si Teacher Liu Min ay hindi lang guro, siya ay pangalawang ina. Kaya ang kanyang kamatayan ay hindi lang pagkawala ng isang tao, kundi pagkabiyak ng puso ng lahat ng batang minahal niya. Bago ang execution date, pinayagan si Muji na sumulat ng maikling mensahe. Ang isinulat niya, "Huwag niyo akong isipin, ayaw ko na." Walang sorry, walang pag-amin, paghingi ng tawad sa pamilya ng biktima, ni hindi niya binanggit ang pangalan ni Liu Min. Sa death row, karaniwang tinatanong ang preso, "Gusto mo ba ng huling pagkain? May gusto ka bang sabihin?" Si Muji ay diretsyong sumagot, "Wala." Walang huling salita, walang huling hiling, walang emosyon. Para bang hindi siya papunta sa execution kundi parang lalabas lang ng gate. Hindi inilabas sa dokumento ang eksaktong petsa ng araw ng pagpapatupad ng hatol dahil confidential sa China. Pero ayon sa official release, ang hatol ay naisakatuparan ayon sa batas. Walang malaking eksena, walang iyakan mula sa kanya, tahimik lang siya hanggang dulo. At sa unang pagkakataon, si Muji ay may ipinakitang emosyon. Sa huling minuto bago kunin ng officers, napayuko siya at napahawak sa mesa. Parang doon lang niya na-realize na hindi na siya makakabalik.